Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa pagkumpronta nito ni Giselle dito kay Dr. Carlos Benitez ay talagang nagmukmuk itong si Dr. Carlos habang umiinom ng kape. Dito na nga ay tinanong ni Lynette itong si Dr. Carlos Benitez kung ano ang kanilang pinag-uusapan ni Giselle. Dito na sinabi ni Dr. Carlos sa kanyang asawa na si Lynette ay talagang walang tiwala si Giselle sa kanya kung saan talagang namumuo rin sa utak ni Lynette ang mga ginagawa ni Dr. Carlos Benitez. Dito na nga kaya magdududa itong si Lynette sa lahat ng mga ginagawa ni Dr. Carlos Benitez dito kay Don Pepe na kung saan talagang porsigido itong si Giselle na malaman ang buong katotohanan na talagang may kinalaman ito sa lahat ng mga nangyayari. Dito na nga ay nakita nila si Moira na talagang pumasok doon sa kanilang vigil event ay talagang nakainom ito. Dito na nga ay talagang nagtaka si Harry at saka si Regan kung bakit hindi sila sinisigawan ni Moira na kung saan naamoy nila na nakainom ito at talagang lumapit itong si Lynette. Dito na nga ay inawat ni Lynette itong si Moira kung saan sinabihan niya na wala man lang itong konsensya dito sa kay Don Pepe kung saan ito nga ay nag-alay sila ng dasal na kung saan itong si Moira ay talagang pumunta pa doon na nakainom at bawal iyon. Dito na nga hinanap niya itong si Giselle at saka si Dr. RJ Tanyag at talagang lumabas itong si Giselle. Dito na si Moira kiniladkan ni Giselle palabas dahil sa wala itong konsensya na kung saan nag-alay sila ng dasal pero ito ay nagpakasaya. Uminom pa bago ito nagpunta doon at talagang wala daw ebidensya na nag-inom siya na kung saan si Lynette daw ang nag-inom, hindi siya. Dito na nga ay talagang kinaladkad siya ni Giselle palabas na kung saan lumabas itong si Moira. Dito na talaga si Moira ay kinausap si Dr. Carlos Benitez. Dito na nga niya sinabi na may kinalaman itong si Dr. Carlos Benitez sa mga pangyayari dito kay Don Pepe. Dito na nga ay talagang prosigido itong si Moira na talagang positibo ito na magkakampi sila dahil sa tinutulungan sila ni Dr. Carlos Benitez sa lahat ng kanilang mga problema. Dito na nga si Zoe ay talagang balisa na kung saan dito na nga sinabihan niya itong si Annalyn na ginagaya daw ang boses ng kanyang lolo na kung saan inuusad itong konsensya ni Zoe at talagang binabalikan siya ni Don Pepe kung saan dapat niyang masabi ang buong katotohanan na talagang magiging totoo siya sa kanyang sarili para malaman na ang buong pagkatao ni Zoe at talagang malalaman na ang kanilang mga sikreto. Pero nga ay nagmamatigas pa rin itong si Zoe kung saan dinadalaw siya ng kanyang lolo araw-araw at hindi siya pinipigilan. Dito na nga ay talagang nalaman nila na naging positibo ang isa doon sa fingerprint na kanilang pinasa. Dito na nga ay talagang kabado itong si Zoe dahil malalaman na siya talaga ang naging positibo doon. Dito na nga kaya matatanggalan ng lisensya itong si Zoe kung saan talagang malalaman na ang kanilang mga sekreto at talagang si Dr. RJ Tanyag ay napakatindi dahil sa talagang dinamayan ito ni Lynette dahil sa kanyang mga pinagdadaanan. Pero ito ngang si Michael ay balingbing na kung saan isinabi niya nga dito kay Dr. Carlos Benitez ang kanyang mga nakikita na kung saan nagdulot ito na nahuli siya ng kanyang girlfriend na si Denise. Dito na sila na napagsabihan ni Denise ang kanyang boyfriend na si Michael na kung saan talagang nakikialam ito sa may buhay na may buhay. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Denise na sabihin kay Lynette ang buong katotohanan na talagang si Michael ang dahilan kung bakit sila nag-aaway ni Dr. Carlos Benitez. Dito na nga pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode at bagong kabanata ng Abot Kamay na Pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.